Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? Muli tayo po ay nagpapatuloy na magbasa at makinig ng salita ng Panginoon at nandito na po tayo sa John chapter 17. So matutunghayan po natin dito yung prayers ng Panginoong Hesukristo sa kaniyang mga alagad at prayers niya sa mga believers in the future. So once again, yung lagi po nating pinapaalala bago tayo magpatuloy is the more we know about Jesus Christ is the more na nagpa-follow po tayo sa Kanya, nag-o-obey po tayo sa Kanya, and the more na naiiwan po natin yung dati po nating pagkatao at nabubuhay na po tayo doon sa bagong buhay na ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Amen? So lumalago po tayo sa pamumuhay ayon sa kalooban ng Panginoong Hesukristo at mas naghahunger po tayo, mas nauuhaw po tayo sa salita ng Panginoong Hesukristo. Amen? Simulan na po natin dito sa John chapter 17. Basahin ko po, sabi niya dito, idinalangin ni Jesus ang kaniyang mga alagad. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, tumingala siya sa langit at kaniyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo na ang iyong anak upang maparangalan kanya. Sapagkat binigyan mo ako ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang bigyan ko ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila ang iisa at tunay na Diyos, ang makilala si Hesukristo na iyong isinugo. Inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan, na tapos ko na ang ipinagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluhalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang daigdig. Amen. Praise the Lord. Hiniling ng Panginoong Hesukristo na parangalan po siya ng Ama. At sinabi din po niya na tinapos na niya yung pinapagawa ng Ama dito sa mundong ito. Kaya sabi niya dito sa verse 5, Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang daigdig. Amen. So, parangalan mo na ako yung taglay kong kapangyarihan bago pa malikha ang daigdig. Pinapakita niya kung paano po tayo manalangin din po sa Ama or paano po tayo manalangin sa Panginoong Hesukristo pagbalik niya sa langit. Sabi niya sa verse 6, ipinakilala na kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa daigdig. Sila'y iyo at ibinigay mo sila sa akin. At tinupad nila ang iyong salita, alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Dahil itinuro ko sa kanila ang mga aral na ibinigay mo sa akin at tinanggap naman nila, natitiyak lang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Amen? So ito po yung panalangin niya sa kaniyang mga disciple na sinasabi niya kay Ama na natitiyak ko na nakilala na nila ako na ako nga po yung sinugo mo para ipakilala ka sa kanila. Kilala nila ako, kilala din ka nila. Yun po yung sinasabi ng Panginoon sa kaniyang Ama. Amen? Napakabuti ng Panginoong Hesukristo. Verse 9, idinalangin ko sila, hindi ang sanlibutang ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo. Ang lahat ng akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin, at napaparangalan ako sa pamamagitan nila. Amen? At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo, iiwan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paano ikaw ko ay iisa. Gayon din naman silang magiging iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong humanap ng kaniyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Amen? So pinapanalangin ng Panginoong Hesukristo sa Ama na iingatan po sila ng Ama dahil nga babalik nga po ang ating Panginoong Hesukristo sa Ama. Dahil Ama, sinabi niya na andito pa ako sa sanlibutan at iniingatan ko sila maliban lang sa isa
liban lang sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Amen? So talagang ayaw ng Panginoon na talagang may isa na mapahamak. Pero it's a choice. May free will po tayo na tao na kahit kilala po natin ang Panginoon, alam po natin ang kanyang tinagawa, but it's just a knowledge. Wala po tayong relasyon po sa Panginoon, kaya mapapahamak po talaga tayo. Wala pong proteksyon ang Panginoon. Wala yung pag-iingat ng Panginoon po sa atin kung hindi po tayo sumusunod or hindi po tayo nakikinig sa Panginoon. Dahil Jesus intercede us already na ito nga yung nangyari dito sa chapter 17 na binabasa po natin. Na ingatan mo po sila kagaya ng pag-iingat ko sa kanila na nandito pa ako sa mundong ito. Maliban lang sa isang tao para matupad ang kasulatan, sabi niya dito. Ngunit ngayon ako'y pupunta sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Ibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapupuutan sila ng mga tao sa sanlibutang ito sapagkat hindi na sila taga sanlibutan. Tulad ko na hindi taga sanlibutan. Amen? Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa daigdig na ito, kundi iligtas mo sila sa masama. So, if we are in Christ, hindi na tayo sa sanlibutang ito. Kakapuutan talaga tayo ng mundong ito. Kaya alam ng Panginoong Hesukristo ang mangyayari. Kaya He pray na ingatan mo po sila dahil hindi na sila taga sanlibutan. Sa pakikipag-isa po nila sa akin ay hindi na po sila na taga sanlibutan. Tulad ko na hindi ako taga sanlibutan. Jesus Christ intercede us already to the Abba Father. If we are in Christ, who can be against us? Sabi niya dito sa verse 15, hindi ko dinadalangin kunin mo sila sa daigdig na ito, kundi iligtas mo sila sa masama. Amen? So, praise the Lord for this word kasi mali pala ang panalangin ko sometimes pag ako po ay nagsasuffer or ako ay nagkakaroon ng sakit. Sabi ko, Lord, kunin mo na lang ako. Bakit ako nagsasuffer? Diba? Sabi mo, you are a healer. Bakit hindi ko nararanasan ang pagkahealing ko? Kunin mo na lang ako. Yung mga ganon yung prayers ko. Pero mali pala. Sabi niya dito, hindi ko dinadalangin kunin mo sila sa daigdig na ito, kundi ligtas mo sila sa masama. Sana iba na yung panalangin po natin kung nagsasuffer po tayo, kung nagkakasakit po tayo. Lord, iligtas mo ako sa ganitong kasamaan. Iligtas mo ako sa paghihirap na ito. Yung mga ganon. Amen? So thank you for this word. Hallelujah. So sabi niya, talaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman, sinugo ko sila sa sanlibutan. Amen? Kung paano sinugo ng Ama ang Panginoong Hesukristo dito sa mundong ito, ganon din niya sinusugo ang kaniyang mga disciple. Amen? At alang-alang sa kanila, itinalaga ko sa iyo ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Amen. Kung paano ako nag-dedicate sa iyo, ganun din po ang pagiging dedicated po nila sa katotohanan na ipinagkaloob mo po sa akin. So grabe yung panalangin ng Panginoong Hesukristo at grabe din yung mga disciple na ito na talagang yung paniniwala po nila, they are dedicated to Jesus Christ na talagang maipahayag ang gospel, maipahayag yung katotohanan. At tayo po ay naaabot sa 20. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko pati ang mga nananalig sa akin dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod. Ama, maging isa nawa silang lahat kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. So, inimphasize na naman dito ng Panginoong Hesukristo yung unity po nila, kung gaano ako nakipag-isa sa iyo, ganun din po nawa ang pakikipag-isa po nila sa akin. At hindi lang po yung mga disciple, yung pinalangin po niya, kundi yung the future, yung magbibili po sa mga disciple. Dahil ang Panginoong Hesukristo, sinugo niya yung mga disciple na ipangalandakan or ibahagi ang goodness, kung ano yung nakita nila sa Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niya, kung paano ako nakipag-isa sa iyo, ay naway ganun din po sila makipag-isa at nawa din yung mga makikinig po sa kanila ay makipag-isa po sa kanila. Ibinigay ko na sa kanila ang karangalang ibinigay mo sa akin upang sila ay maging ganap na maging isa tulad mo at ako na
iisa. Amen? So, ibinigay ko na sa kanila ang karangalang ibinigay mo sa akin. Amen? So, sinasabi ng Panginoong Hesukristo dito na ibinigay ko na yung karangalan na gusto mong matupad dito sa mundong ito at magkaisa po sila na tulad ng pakikipag-isa ko sa iyo. Sabi niya, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito makikilala ng mga tao sa daigdig na sinugo mo nga ako at sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Amen? Sabi niya, Ama, sila ay ibinigay mo sa akin at nais kong makasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nila ang karangalang ibinigay mo sa akin sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Mapagmahal na Ama, hindi ka kilala ng mga tao sa daigdig, ngunit kilala kita at alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala na kita sa kanila at patuloy kitang ipinapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Amen? So sabi niya na, mapagmahal na Ama, hindi ka nila kilala pero ako kilala nila ako. Dahil sa pamamagitan ko, kilala ka rin po nila at patuloy na pinapakilala kita sa kanila upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Amen. So talagang dito na-emphasize yung pakikipag-isa natin sa Panginoon, yung pakikipag-isa ng mga disciples sa Panginoon, that Jesus prayed for unity. Talagang hindi po talaga nagkakawatak-watak ang body of Christ, but it has a unity in love, peace, joy, completely unity. Hindi po nagkawatak-watak ang nananampalataya sa Panginoong Hesukristo, na siya ay Diyos na sinugo ng Panginoon para ipakilala kung sino ang Panginoon. Kaya gustong ipakita ng Panginoong Hesukristo dito, yung foundation po natin is pagmamahal at unity as a body of Christ. Hindi po pagkawatak-watak. Amen? So I hope na natuto po tayo dito sa John chapter 17. Alam ko po na marami pa po tayong matututunan at mas marami po kayong natututunan kaysa sa akin, and I pray na lahat ng ito ay nakikita na i-reflect po sa ating buhay. So once again, see you again to the next chapter. God bless and shalom shalom.